Kukumpiskahin na ng pamahalaan ang luxury vehicle na nahuling may peking plaka na sinasabing naging pag-aari ng aktor na si Derek Ramsey. Para sa detalye magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit daw ito kukumpiskahin? Cheryl, kulang daw ang naibayad na customs duties nang ipasok sa bansa ang isang Porsche 918 noong 2021 ayon sa paunang investigasyon ng Land Transportation Office at ang Bureau of Customs. Base sa mga dokumento, rehistrado ito bilang Porsche Boxster na nasa 8 hanggang 10 milyong piso ang halaga. Kaya 1.8 million pesos lamang ang naibayad na customs duties. Pero ang sasakyan na ito na limited edition dahil may 918 units lamang sa buong mundo ay nasa 75 hanggang 100 million pesos ang halaga. Kaya dapat daw ay hindi bababa sa 35 million pesos ang ibinayad na customs duties dito. Kaya malinaw daw na nagkaroon ng misdeclaration ang daraya sa pagbabayad ng tamang customs duties. Ayon daw sa records ng LTO, inimport ang sasakyan mula sa United Arab Emirates. Kakasuhan ng smuggling ang importer at consignee nito. Hindi paligtas ang aktor na si Derek Ramsey dahil siya ang rehistradong may-ari ng sasakyan kahit sinabi niyang naibenta niya ito. Pero kung mapatunayang biktima lang din siya at nakitang buyer in good faith, ay walang criminal liability ang aktor. Yun nga lang, wala raw nakasaad sa batas na maaaring maibalik sa aktor ang sasakyan. Kaya walang ibang patutunguhan ito kundi sa kamay ng pamahalaan. Nadiskubre ng LTO ang sasakyan nang makitang tumatakbo ito sa EDSA gamit ang isang peking plaka. Naka-alerto raw ang LTO sa mga ganito at automatic nang tinitingnan kung nasa tama ang mga papeles ito. Sumuko naman ang nagmaneho nito na suspendido muna ang driver's license. Nasa pangangalaga ngayon ng LTO ang sasakyan na mangangailangan daw ng maintenance para hindi bumaba ang halaga. Sa halip daw na mabawasan ay tumataas pa ang halaga nito dahil limited edition nga ito. Kalaunan daw ay ipapasubasta o auction na rin ito ng BOC. Cheryl. So Gerard, sino ang importer nito? Cheryl, may nabanggit sa amin kaninang isang kumpanya na nag-i-import talaga ng mga ng mga ganitong klase sasakyan at meron ding isang nabanggit na consignee. Pero yun nga kung kumbaga sa kung ang talagang nagpa-import nito ay yung aktor na nabanggit dito at siya yung nagsabing dapat daw ay mas mababa yung yung duties sa babayaran, doon siya magkakaroon ng criminal at legal liability. Pero kung mapatunayan na bumili lamang siya, buyer lamang siya mula dito sa importer nito, ay doon siya makakalusot mula doon sa kanyang legal liabilities. Cheryl. Nagpakita na ba yung importer at di ba meron na bang nakikipag-cooperate naman sina Derek Ramsey dito sa sitwasyong ito? Tama, Cheryl. Ang kinukwento sa atin kanina ng Bureau of Customs at ng LTO, nakausap na nila yung kampo ni Ramsey at saka yun nga, sumuko na rin nga yung driver at kaya nga nasuspende na yung kanyang lisensya. Yung tungkol doon sa importer tsaka doon sa consignee, yun yung hindi pa malinaw kung nakausap na nila. Pero hahainan na nga raw ng seizure order itong sasakyan na nandito ngayon sa bakuran ng LTO. So hindi pa malinaw kung nakausap na yung mga consignee tsaka yung importer, pero definitely ay hahainan itong mga ito ng summons. Pero ibig sabihin may pagkakakilanlan naman na naipaalam na dito, alam na naman na siguro dahil nga nasa balita naman ng importer na ito. Wala man lang pagpaparamdam kahit wala pang nakasampang kaso? Oo, Cheryl, sa ngayon ay hindi pa kinukwento sa atin ng LTO kung nagpunta na sa kanila itong importer tsaka yung consignee. At ang malinaw pa lamang ngayon ay ang pagkakaroon nila ng ugnayan sa kampo nitong si Ramsey. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.